Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. I-bell all nyo po para lagi kayo nakakatanggap ng notification. Eto na nga. Ang bilis ng mga gaba. Karma, sorry. Mahilig kasi kayong gumawa ng fake news. Ano balik sa inyo? Pinagtatawanan kayo ngayon. Anong pangalan? MAG? Ha? Itong mainstream media na AMG na ito. Sila siguro yung nababanggit dito na gumagawa ng fake news. Tapos isisisi nyo sa mga vloggers. Wow. Para lang mayroon kayong scoop, gagawan nyo ng kwento si Tatay Digong. Ito na ipapasok natin. Pero siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, san like, san share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. Kasi kanina, may nag-comment na naman sa atin. Boss, bakit hindi mo daw na-recommend ang video? Wala raw nakitang notification ang ating kababayan. Ang aming kababayan. Ang tanong, bakit? Yan na. Pero wag na nating palakihin yan. I-recommend mo na lang, boss, araw-araw para mas maganda. At kayo po, kung nakatanggap kayo ng notification, i-share nyo na lang yung video natin. At ito na. Kakasuhan. Naku. Sino? Ng China. Sa fake news. Sino ito? Nalalagay ngayon sa kahihiyan ang Pilipinas, si BBM at ang GMA Network dahil sa kanila'y tila pinakalat na fake news patungkol kay dating Pangulong Duterte na nag-apply ito ng asylum sa China. Matatandaan natin ang unang balita ng GMA News. Duterte denied asylum in China before ICC arrest. Ang sabi pa nga ng GMA ay meron daw silang mapagkakatiwala ang source. Pero ano o sino? Ayan ang sinasabi natin. Ito Ito ang sinasabi natin, Hay nako, bakit kasi kayo naggagawa-gawa ng kwento? Ito may message sa atin, Sabi rito ng isang magaling na vlogger na si Jay Guevara, idol natin yan, kasamahan natin yan. Meron na ako. Sabay ka na sa amin. Naks. Ito na, Shout out, Jay. Sabi ko kasi sa kanya, Jay, kuha tayo ng Schengen visa. Para sama tayo sa Hague. Naku, meron na pala si Jay. Naku, kailangan natin ibalita ito sa isang kasamahan din natin. So actually, ang daldal mo, Kuya Goods. From Mars, kung papala rin tayo, kailangan may apply natin to itong ayusin ko lang, baka bukas ayusin ko yung mga dokumento. At sa mga taga-Hague, baka naman, panandali ang tira lang kung matutuloy ako, Baka meron kayong share room na pwedeng maupahan habang nandyan. Baka naman. Ito, tuloy na nga natin to para mas maganda. Mamaya kakausapin natin si Jay Guevara. Ang kanilang source na binanggit, wala naman. At nang magsalita na nga ang China, ito ang kanilang headline. China denies receiving asylum request from ex-President Duterte. Kaya't nilinaw ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiaqin na wala silang natanggap na anumang asylum application mula kay dating Pangulong Duterte. Iginit ni Guo na nagpunta si Duterte sa Hong Kong para sa isang private vacation. Matatanda ang pagkalapag ng dating Pangulong Duterte sa Pilipinas mula Hong Kong ay inaresto siya sa bisa ng ICC arrest warrant. Kaugnay ito ng investigasyon sa umano'y crimes against humanity. Ngayong napatunayan na fake news pala ang GMA7. Magsosorry ba sila? National kay dating Pangulong Duterte na sinasabi nilang nag-apply ng asylum ang dating Pangulong Duterte sa China. Gayong nagsalita na mismo ang China. Walang nanggaring ganitong aplikasyon. Galing pa daw sa kanilang trusted source. Galit na galit ang Malacanang sa fake news. Pero kapag ang mga Duterte ang gagawa ng fake news,
abay okay na okay sa Malacanang. Hindi pinapansin. Ayon pa kay Tio Moreno, GMA News versus GMA News. Just in case the House of Representatives of the Philippines is unaware about this, I would just like to tell you that this is a clear example of what fake news is. Firstly, this is news, reported in a legitimate news network site. Secondly, it has the 5 Ws and 1 H, and it is praised and framed as news. Thirdly, this is not an opinion. This is again news. So why are you targeting social media users who are only posting their opinions, not news? There's a big difference between news and opinions. The problem with our lawmakers is the fact that they are converting opinions to news. Tapos, if mag-reason out, tatakutin ka na ma-cite in contempt. See? Gising Pilipinas. Nagbigay naman ng comment at reaction si Mr. Will Toker. Yan. At tila ito na ang pagbagsak ng GMA7 Network dahil sa kanilang maling pagbabalita. Narito ang buong video, panoorin natin. Itinanggi ng China ang ulat na may natanggap silang asylum request mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ayon sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, ang pagbisita kamakailan ng dating Pangulo sa Hong Kong ay paraan nila sa isang private holiday. Matatandaang nitong March 7 nang pumunta si Duterte sa Hong Kong para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. GMA. I-fact check nyo ang sarili nyong balita. Yan. Kamakailan lang nagbalita kayo. Sinasabi nyo pa, ayon sa aming mapagkakatiwalaang source. Remember ko pa yun eh. Ayon sa aming pinagkakatiwalaang source, nag-apply daw si Tatay Digong ng asylum sa China. Anyari ngayon? Di ba? Di naman pala totoo eh. Kayo ang fake news. Tama. Yan yung problema mga lords, di ba? Pag ang media ang nagsisinungaling at pag ang media ang gumagawa-gawa ng mga kwentong hindi totoo, okay lang. Walang sanksyon. Pero pag mga ordinaryong tao, kahit sobrang no big deal, ipapakulong nyo. Tignan nyo mga lords, papaano tayo pinaglololoko ng mainstream media? Panoorin natin. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Di ba? Sino yang pinagkakatiwalaang source nyo, GMA? Bakit ayaw nyong sabihin? Yan. Diba? Bakit ayaw niyong sabihin? Anyone. Diba? Pag ang mga mainstream media ang gumagawa ng peking balita, okay lang sa inyo. Ganun ba kasimple yun? Paano ito gumawa na kayo ng peking balita? Tapos sasabihin nyo mga vlogger, peke, gumagawa ng fake news? Wow! Tindi nyo ano ngayon? Sampal lahat sa inyo yung mga ginagawa nyo. Huwag nyo nang lokohin ng taong bayan. Kilalang kilala na kayo. Isa lang ang kulay nyo. Kulay black. Eto, sasabihin ko sa inyo Papakita ko kayo ng isang prueba. Nagsalita na ang China. Sino nagbalita nito? Tingnan natin para maganda at masaysay at may kabuluhan lahat ng mga binabanggit natin dito. Ano ito? Sige pakinggan nyo. 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 China walang natanggap na asylum application mula kay Duterte. Foreign Minister Spax. Ano? Puro kayo balitang
hindi natutulog ang... Yan ang lagi yung sinasabi. Puro peki naman pala. O, hindi nga natutulog. Peki na lang pala ang binabalita. O, ano na? Ito na lang mas maganda. Pakinggan natin ito. Maganda ito eh. Matapos si Suko, si Perry sa ICC. Iglesia ni Cristo, oo, nagpahayag na o pumalag na. Kanino? Sino ba namumuno ngayon? Dapat lang ho. Dahil hindi na ho makatarungan na nangyayari. Sa ating bayan. Nakita nyo, ubos ang pondo. Tapos, ay nako, ang hirap explainin. Ang hirap explika. Ubos ang pera ng bayan, walang project na nagawa, ubos ang ginto, hindi alam kung saan tinapon yung perang pinagbentahan. Ano na ito? Di ba? Shout out sa mga dorobo ng bayan. Ubusin nyo lahat. Para pag naningil ang taong bayan, lipad-lipad na lang. Bagay, may private jet naman kayo. Mabilis lang yan para sa inyo. Tuloy. Ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, binaliwala raw ba ng mga nasa gobyerno? Ito ang malaking katanungan at tila diretsahang pagsasalita ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edwil Zabala sa isang programa sa Net25 kung saan pinaalala sa mga public official na kung inaakala raw nila ay mapapaganda ang buhay ng mga Pilipino sa tila pagpaplano ng pamahalaan para arestuhin ang dating Pangulo, kung saan idinawit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos at ilang pang mga gabinete nito. Mukhang dito raw nagkakamali ang gobyerno dahil sa naging mitsa ng pag-aresto sa dating Pangulo. Mukhang ito lamang raw ang simula ng kahiyang sasapitin ng mga politiko. Ang ginawang pag-aresto sa former president na si Rodrigo Duterte at hayaang isuko para di mo litisin ng mga banyagang husgado. Ito lamang raw ang isa sa maraming kahiyang sasapitin ng bansa sa kasalukuyang administrasyon matapos ang tila hindi pakikinig hindi lang sa naging panawagan ng Iglesia ni Cristo kundi sa boses ng maraming Pilipino. Ayon kay Brother Edwil D. Zabala, ang spokesperson ng INC, hindi raw biro ang maraming epektong ginawa ng kasalukuyang gobyerno dahil sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Bukod sa pinagtatawanan na tayo ng iba't ibang bansa, hindi raw masosolusyonan ng pag-aresto sa dating Pangulo ang tunay na problema ng bayan, partikular na ang kriminalidad at kagutuman, paglaganap ng droga at pangungurakot ng ilang mga kongresista. Ilan lamang raw ito sa dapat na sana'y pinagfokusan ng pamahalaan, ngunit pilit raw nilang pinulitika ang dating Pangulo ng bansa at ngayon nasa ibang bansa na para husgahan ng mga banyaga. Yun naman talaga nakita natin, pamumulitika. Ayaw nilang maupo, si BP Sara. Katunayan yan, meron naman dito, press conference, sisimulan na raw, yung impeachment. Abang-abang. Naku po, Diyos mio. Ang hirap sa inyo. Pag walang saysayan nangyayari laban sa mga Duterte, meron naman kayong panibagong playbook. Meron naman kayong panibagong pakulo. Kasi alam nyo, nababalitaan nyo na pauwi na si Tatay Digong. Dahil yung mga ginawa nyo, hindi na umubra. Taong bayan na ho. All over the world, all over the country ang kumikilos at nagpapatunay na mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Kayo, ano nagmamahal sa inyo? Kayo lang mga dorobo. Minamahal nyo lang ang sarili nyo at pera ng taong bayan. Yan ang katunayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung video. Nagpa-press conference pa dito March 25. Ano ngayon? March 25 ngayon, di ba? Tuloy muna natin to. Ngunit mukhang may matinding babala ang mga nasa iglesia dahil kung ang inaakala raw ng mga politiko ay mareresolba nila ang problema ng bayan at patuloy silang mananatili sa kapangyarihan, dapat na raw silang magising sa kanilang kalasingan dahil ito lamang raw ang simula sa pinakang malaking problemang haharapin ng gobyerno dahil sa mga tiwali at likong opisyales ng gobyerno.
Narito at panoorin ang buong pahayag ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edwil Zabala, kung saan pinanindigang politika at hindi tama ang ginawa sa pag-aresto at pagsuko kay former President Rodrigo Duterte para dalhin sa ICC at doon husgahan raw ng mga banyagang husgado. Pagkakaisa na pinanawagan ng Iglesia ni Cristo, hindi raw sinunod ng mga nasa gobyerno. Narito panoorin ang full video. Pinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala nyo po ito. Kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga... di ba? Nanawagan ng Iglesia ni Cristo, nagkaroon sila ng peaceful rally. Tuloy pa rin. At ito di ba may panawagan na wag i-impeach si BP Sara. Tinuloy pa rin nila. Mamaya, ito yung papakita natin, nakakatawa. Talagang nakaplano na naman yung playbook, yung bagong pelikula para kay BP Sara. Po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Tama. Yan po ang posisyon natin. Cristo, ang kapatid na... Di ba? May laking pagkakamali ng nakaupo ngayon dahil tinaydor niya ang isang Pilipino at sinuko. Ayan ang usap-usapan Oo, yan ang usap-usapan. Bakit pinagtulungan, pinasakay sa eroplano, wala namang red notice, wala namang warrant of arrest. Bakit? Yan ang tanong ng ating kababayan. So sana, pagdating ng panahon, masagot nyo yan. At ang taong bayan ang magsalita sa inyo, harapin kayo. Sana sagutin nyo sa taong bayan yan. Ilang kayo? Ang tanong doon, ilang kayo ang nagplano? Diba? O eto, aabangan natin to. Meron silang mga sinasabi na bagong plano kay BP Sara, sisimulan naman daw. Talaga naman. Hay nako, talagang wala kayong kasawa-sawa sa mga Duterte. Ipasok natin to. Provide po ito na pag sinabi ng congressman na 1/3 of all the members ay didiretso na sa Senado. 1/3 of all the members didiretso na sa Senado. Why? Kasi representative ng taong bayan yung mga representative sa Kongreso. Pag sinabing 215
na members of Congress, that is 2/3 of all the members of the House. So mas malaking obligasyon po yan. Kailangan nananaig sa atin ang rule of law. Ang ating konstitusyon, ang pinakamataas na batas po sa atin. The third reason is to maintain public trust para palaging nagtitiwala ang taong bayan sa mga nanunungkulan. Dahil pag na-erode ang public trust, walang gobyernong makakatayo. Ang pang-apat is to preserve institutional integrity. Kaya pag ganitong mga proseso, hindi po pwede na may delay, mga delaying tactics dahil napaka-mataas po ito na gagawin natin dahil ito po ay ang nililitis sa impeachment ay ang pinakamatataos na opisyal natin. Ang panglima is to set up precedent to deter future misconduct of high public officials. Para kung may hindi namang ginagawa, ay sana hindi na mangyari. Kaya napaka-importante po ang prosesong ito at dahil sa entry with motion to issue summons ay pasasagutin na ang ating Vice President in a period of 10 days from receipt in accordance with the rules, impeachment rules of the Senate na hindi pa naman nila binabago hanggang ngayon. Maraming salamat po. Thank you, sirs. I would like also to acknowledge the presence of House Deputy Majority Leader Paulo Ortega Dapip and House Assistant Majority Leader J. Kong Hunap Zambales, who were present earlier. Sir, thank you for dropping by. Let's now call on Tina Panganiban Perez for today's first question. Good afternoon po, sirs. Senate President Chis Escudero said that he will refer the pleading that you filed this morning to the Senate legal team so they can discuss this tomorrow. Why is there a need to do such, sir? Alam niyo, lahat po kami ay sumusunod, lahat po tayo dapat sumunod sa Constitution. Kung sinasabi ng Constitution that the proceedings shall start forthwith, kailangan sumunod kami. Otherwise, pag hindi kami sumunod, kami na ang nagpa-violate ng ating Constitution. So, kahit anong ginagawa po namin, dahil napakahalaga ng prosesong ito, ay kailangan sumunod po kami sa ating pinaka-fundamental law. At yun po ang lahat ng oath of office namin ay based doon sa ating Constitution at gagampanan namin ng walang anumang pasubali o hangaring iniwan ang aming mga sinumpaang katungkulan. In addition to what the Minority Leader has mentioned, the prosecution has collectively taken the stand that, given the Constitution says that the trial under the Senate will proceed immediately forthwith, we are of the opinion that legally sound naman po yung aming motion. However, we do understand that the good Senate President might have a differing opinion, and thus we would understand the reason for them to refer to their legal team. But we remain confident that our submission is in line with our legal theory po. Sirs, is the Senate violating the Constitution for every day that it does not start trial? It's already violating the Constitution, sir? Sabihin niya hindi. May tinatawag na interparliamentary courtesy. Ayoko magsalita, pero sabihin mo magsalita ka. O kasi ang sabi ni Escudero, ni Gis, sa July 30 pa nila sisimulan. Bakit ngayon ito na naman? Oo, bakit ba gusto niyo madaliin? At nagsasanib pwersa pa kayo para lang masimulan. Hindi ba kayo nahihiya? Taong bayan, umayaw na sa mga ganyan. Ayaw ng taong bayan na ma-impeach si BP Sara. At ang isang religious group na iglesia, ayaw rin. Bakit ba pinipilit nyo? Sana matapos na yung session, no? Ano tawag dito? Sa March 28, matapos na para, wala na ito, mga ito. Kasi umpisahan na ng kampanyahan ng lokal, so sana wala na nga ito. At hindi na sila makapasok dyan at magsalita-salita pa dyan. Gusto ko lang sabihin na nandun yung konstitusyon natin. Lahat naman tayo nakakaintindi po niyan. Naintindihan naman ni Chis Escudero. Bakit kayo hindi nyo maintindihan? Sir, habang hindi pa po convened yung Senate Impeachment Court, pwede pong mag-file ng ganitong pleadings? Alam niyo po, kahit break po ang kami. Alam niyo, hindi na lang itong ganitong hearings ang nadaanan natin. Kayo lang ang nagsabi niyan. Ang Senado nga, ayaw nga kasi naka-break sila. Gusto nila pagbalik ng pag-session ulit. Kaso kayo, ang kukulit nyo, pilit kayo ng pilit, pilit ng pilit. Magpahinga naman kayo. Hintayin nyo na lang matapos muna ang eleksyon. At tingnan natin kung makakabalik pa kayo sa pesto. Mula ng 11th Congress ay marami na akong nakita. Kahit nung panahon ng mga break obligado because impeachment is separate from the regular hearings of the House. Kaya
Kahit break, Ah, pwede mag-constitute dahil magkano? napaka-importante po nito sa ating konstitusyon. Magkano? Kahit nga hindi impeachment, nakikita po natin, nagtutuloy-tuloy yung hearings ng House, nagtutuloy-tuloy ng hearings ng Senado. Mas lalo na pag ganito Oy, na nasa... Sa Senado ho. Ayaw nila yung ganyan. Oo. Kailangan daw sa July 30 pagbalik nila. Hindi ba kayo nakakaintindi? Tagalog yun. This is specified precisely by the Constitution on what is the importance of this process. Alam niyo yung taong bayan, mahirapan silang idulog sa mga korte. Ayaw nga ng taong bayan. Ang diba? Englishin natin, ha? Diba? O kayo mga kasama, ano tayo, survey tayo. Gusto niyo ba ma-impeach si VP Sara? Bakit lagi nitong ini-insist na gustong-gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara? Bakit? Ang tanong ng ating kababayan na sa Nelsie Gatchalian, magkano ba talaga kasi? Para magkaliwanagan tayo. Natin pag pinakamatataas na official ang pinag-uusapan. That's the reason why we have this process. Pero sir, earlier sinabi na po ni Senate... Mga kasama, tandaan nyo ha, lahat ho ng mga representative ha, o yung mga party list lang, o kahit siguro alam nyo yung boboto nyo. Bibigay ko na ulit sa inyo ha, Duterte party list, paano, mamimili lang naman ko, paano party list, Sagip party list, kay Belica yung basta Bisaya Gyud. Ano pa ba isa? Nakalimutan ko na. Panaw, Sagip, Panaw, Sagip, Duterte party list, PPP party list, ayun na nga. At saka yung kay Belica. Yun lang. Para matapos ng usapan. At itong mga 4PS party list, naku po, Mamma Mia. At yung isa, naku, yung Mamang Rider. Na hindi na sila nag-uusap ng kasamahan niya kasi nga parang yung isa gusto magbalik loob. Pero ito, malungkot na lagi pag nagsasalita Hindi na kasi makaurong hindi na siya maka-atras kasi kasubuan na. Kung ngayon pa siya kakalas sa amo niya, wala. Talagang baon na baon sa pagkabaho yung tao na ito. President, na magkaiba po yung regular hearings doon po sa impeachment. So, yung stand po ng prosecution panel, ganun pa rin na pinaka-importante itong impeachment at dapat forthwith simulan na. Napakaklaro ko po ng ating Constitution. Bakit puro Constitution ang pinagsasabi nyo? Sabi nga doon, sabi ni Senate President na yun Senate President na. Mataas ka pa ba sa Senate President? Sa July 30, sisimulan. Pagtatapos na ng eleksyon. Ang problema, andyan pa ba kayo? Kaya nyo binabanadali, gusto nyo talaga, yung karir ni VP Sara ay matapos din. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino. Sorry baka mamaya nakakalimot kayo. 32 million ho, breaking the record. 32 million ang boto. Mas mataas pa ang boto ng VP Sara sa Pangulo. Breaking the record ho Baka kayo, yung boto nyo na 800,000, ayan na ba yung pinagmamalaki nyo? Baka ho, sa susunod, hindi na ho kayo makita dyan. Dahil wala na kayong saysay, hindi na kayo iboboto na. Solvay mga kasama, iboboto nyo pa ba ito? Yung katabi niyan, iboboto nyo pa ba? Naku, mag-isip-isip kayo. Baka sayang lang ho ang pera. Yung mga tax na binabayad nyo sa gobyerno, wala naman napupuntahan. Mantakin nyo yung member yung premium member. Yung member na nagbabayad ng premium. Nawala na ho ng saysa yung kanilang PhilHealth. Diba? Ano ngayon ang ibabayad nyo? Ano ngayon? Kawawa naman ang ating member na ito. Doon sa malasakit, ayun ang nakakatulong pagdating sa mga hospitalization, mga bills, yung mga gamot. Malaki ang ambag ng malasakit, tinanggalan rin ng pondo. Ano pa? Yung Office of the Vice President na malaking natutulong sa mga burial and medical assistance, tinanggalin rin ng pondo. Diba? Ano pa? Ganyan sila manggipit basta sa mga Duterte. Pero pagka-alyado nila, aba. Talagang all the way. Kulang na lang talaga. Ngayon, may nababalitaan tayo. Yung mga pera nyo, taong bayan. Ano nangyari?
Ano nangyari? Pinamimigay. Okay lang yun, pamigay sa mga kababayan natin. Oo, pera ng taong bayan yan eh. Pero siyempre, mantakin mo naman, kayo ho, mga taong bayan, alam nyo na, sa eleksyon. Ha? Meron nga tayo nakita dyan eh. Yung alyansang bagoong, alyansang bagong tinawag yung nakaupo ngayon. Ang sinigaw, Duterte, Duterte, Duterte. Pahiya ang mama. Ayan, abang-abang lang kayo sa ating mga daily upload ha. Hanggang sa muli. Bye-bye.